up guys, Nel here. So welcome back sa ating channel. Video na to guys, pag-uusapan natin yung isang topic na madalas na na-overlook ng mga tao. Pero sobrang crucial nito, no? Kung gusto nyo talagang mapabilis or mapalaki yung cron farming nyo, choosing the right option is the right way. Maraming mga players na basta-basta lang nag-upgrade ng mga gears, no? Pero ang totoo, ang pagpili ng tamang option ay napakahalaga, no? Para maging super efficient yung farming natin. So, let's break it down guys. So first guys, let's talk about the right option. Napaka-importante ng part na to bago mo buuin yung gears mo. Dapat alam mo yung target mo, no? Kung magpa-farming ka ba or sa PvP ka magpo-focus. So for this example guys, kung titignan nyo yung weapon ko, ang pinili kong option is magical crit damage at boss damage, no? Di ba dapat yung crit damage and magic crit rate, yun yung madalas na buo ng weapon dito sa Rohan, no? So valid na tanong yan, no guys? Pero yung sikreto ko guys, kung Dark Elf ka, hindi mo na kailangan mag-stock ng masyadong maraming crit rate, no? Bakit? So because the Dark Elf has so many passive skill na nagbibigay ng bonus crit rate, no? Makikita nyo dito yung mga passive ng Wizard is ang daming crit rate, no? Ito mentality attack, magical crit rate increased by 24%, no? Napakalaki na nun. 24% and magical crit damage by 14%. So, dun pa lang sa skill na to, may 24% na tayo, no? And dito naman sa mage skill niya, itong Darkness Soul, nagbibigay siya ng crit rate ng 20%, no? So, guys, dun pa lang sa dalawang skill na yun, may nakukuha na tayo ng worth 45% crit rate, no? So, my mindset is basically pag bubuo ka na ng weapon ng DE, lalo na tong Wizard, may 45% agad tayo na crit rate, no? So, naisip ko, it might be good kung pipili na lang ako sa increased common damage or boss sa halip na crit rate yung piliin natin, no? So, bukod sa passive skill ng Wizard, meron din itong active skill na automatic or 100% crit rate, no? Ito yung Strike Bash, as you can see here. Increase crit rate by 100%. So, dun pa lang guys, automatic na critical hit na to, no? So, ang problemahin mo na lang dito is yung crit damage, no? Or yung boss or common or PvP ka man, di ba? So, automatic na nagkikrit tong Strike Bash, no? So, tara, testingin muna natin to kung legit ba nagkikrit itong Strike Bash, no? Increase crit rate daw na 100%. So, let's try it to ourselves. Damage. So, Strike Bash. Tingnan natin kung magkikrit. Ayun. Automatic siya na nag-crit, 'di ba? Nag-orange yung damage natin. So ulitin natin, no? Para maipakita ko sa inyo kung legit pa na 100% crit rate ng Strike Bash. Ayun, 'di ba? Automatic talaga, 100% walang mintis, no, guys? So ulitin natin guys for the last time kung legit ba talaga na crit rate. Ayan guys, as you can see here, hindi siya pwedeng hindi mag-proc, no? Kasi 100% nga sabi dito sa description niya, no? For the last time, for the fourth time, ayan, crit rate talaga siya, no? So guys, ayun lang yung point ko. Sa halip na crit rate yung kunin natin sa weapon natin, mas pinili kong kunin yung option na crit damage and boss, no? Dati pinili ko yung crit damage and common, pero pag isip-isip ko kung magbo-boss damage ka, so dual purpose siya, no? So hindi lang siya pang farming, at the same time pwede rin siya sa field boss, guild boss, at sa lahat ng klase ng boss, no? So guys, bukod sa weapon, ano nga ba yung gamit ko na option sa helmet? You can see here, Magical MP. Ito yung pinaka standard na option, no? Magical kasi nga magic type yung Dark Elf, no? So Magical and MP regen para unlimited yung MP natin. Hindi na tayo bibili ng MP potion, no? Kaya magic and MP regen dapat dyan, no? So dako naman tayo sa damit. Ano nga ba yung option ng damit ko? So kung target mo guys is farming, pinakamagandang option dyan is itong common and boss damage reduce, no? So dako naman tayo sa pants. Ano ba yung pinaka standard na pants? Itong physical and magic pen, no? Ito yung pinaka standard, no? Bakit physical and magic pen? Kasi may mga mobs tayo dito na magic type, no? Magic attack or physical attack yung atake nila, no? Kaya yung pinaka standard na option dyan is physical and magic kung magpa-farm ka lang.
Sa gloves naman, ano ba yung gloves natin? Siyempre, importante dyan, magical accuracy since magic yung Dark Elf. Siyempre, magic accuracy, magic type yung Dark Elf, no? So, need natin ng accuracy para tumama yung mga attack natin, no? Bakit max HP? So, since hindi na tayo gumagamit ng potion or MP recovery, hindi na natin kailangan ng MP recovery, no? At the same time, hindi na rin tayo nagpa-pots, no? Kung magpa-farm lang naman tayo. That's why max HP na lang kinuha ko kasi hindi na ako nagpa-pots, no? Hindi na ako nag-MP dahil din dito sa helmet natin, no? Kasi may MP regen siya, no? So you can see here, 878. Ganon ka-efficient itong setup ng items ko ngayon, no? Dito sa boots naman tayo, guys. Dako naman tayo sa boots. Physical and Magical Eva yung pinili ko. Bakit Physical Magical Eva? Para tumaas yung evasion natin, no? Hindi lang siya pang farm, pwede rin siya sa PvP, no? Kung mababa yung kalaban or magpi-PK na player sa'yo, possible pa rin na mag-miss siya, no? Dahil dito sa Physical and Magical Evasion na to, no? Napaka-standard ng option na to. Hindi lang siya pang farm, hindi lang siya pang PvE, no? Pwede rin siya sa PvP, no? So guys, dako naman tayo sa mga accessories. Ano nga ba yung accessories ko? Kung makita nyo dito yung necklace ko, PvP attack and PvP depth. So yung necklace na to is hindi lang siya pang PvE, no? Pwede rin siyang pang PvP. So, all-in-one siya. Pero if wala kayong PvP attack and PvP depth, pwede rin yung gamitin itong reduce MP consumption para hindi na kayo bumili pa ng MP potion. Kasi may mga character na malalakas sa MP or kung malakas yung consumption ng MP nyo, pwede nyo tong kunan yung reduce MP consumption. Pero make sure na red stat siya, no? Or at least violet stat, no? Or yung semi-max stat, no? Para makatipid kayo, hindi na kayo bumili ng MP potion. So, dako naman tayo dito sa mga earrings natin. Ayan. As we can see here, PvP Eva and PvP accuracy. Depende sa inyo guys kung anong pipiliin nyo. Kung anong available na earrings na nandyan sa inyo. For me guys, ang suggestion ko lang, as much as may PvP option siya, no, na red. Ayun, pwede mo nang buuin yun. And also the rings, no guys. Basta may PvP siya, mas magandang piliin nyo yun kasi hindi lang siya pang farm, no? Pang PvP rin siya. So, napaka-versatile ng option na yan sa mga accessories, no? Dako naman tayo sa PvP, guys. Ano nga ba yung option na pinaka-the best option sa PvP? Dito tayo sa weapon. For sure, hindi mawawala yung option na increase PvP damage sa weapon, no, guys? As you can see here, 35%. Napakalaking PvP damage niyan, no? So, since hindi naman tayo mag-farm, kung mag-focus ka sa PvP, ito yung pinaka the best. Kung dan ka, crit damage and PvP, no? Pero kung magic type ka, tulad ng Dark Elf, Templar, or ng DS, ang pinaka the best option dyan, pag magical ka, is magical crit damage and increase PvP, no? Pagdating naman sa helmet, for me, yung pinaka the best helmet options is physical pen and HP, no? So since hindi pa tayo nakakabuo ng physical pen, HP, max HP option, ito pa lang yung helmet natin. Pero yung pinaka the best option for me pag PvP ka sa helmet is physical pen and max HP or magical pen max HP, no? Ito guys, yung pinaka mahalaga guys sa damit naman. Ano ba yung pinaka magandang pang PvP options, no? The best option is HP and PvP, of course, no? Reduce PvP damage para hindi masyadong masakit yung PvP damage sa'yo ng kalaban mo or ka-PK mo, no? This is the best option sa damit para medyo bumaba yung PvP damage niya, no? At the same time, max HP. Bakit max HP? Ang reason lang bakit max HP, para just in case na ka-level mo lang naman yung ka-PvP mo, hindi ka ma-burst, no? Also, sa helmet, like what I said earlier, physical pen and HP, no? Para marami kang HP, hindi ka ma-one hit, sabi ko nga. Sa pants, ganun din guys. Pinaka standard na option is physical and magic pen, no? Pero kung napapansin natin ngayon, 'di ba? Napakarami na ng DE. Pwedeng secondary option diyan is magical pen and magical resistance, no? Yung pinakamaganda para anti-magic tayo, no? Or anti-dark elf since napakarami ng dark elf na ngayon, no? So, dakaw naman tayo sa gloves. Ganun din, physical accuracy and max HP ulit, no? Para iwas burst HP ulit. So, tatlo na yung HP natin, no? Yung helmet. Dapat yung helmet HP to. Damit.
and gloves, no? Para iwas burst. Dako naman tayo sa boots. Ganun din guys, pang PvP to. Para just in case na mababa yung accuracy ng kalaban mo, pwede kang maka-dodge, no? Or maka-evasion, maka-eva, no? Secondary option, pwede rin yung physical eva or magical eva HP, no? Para maximize talaga yung HP, no? Iwas burst talaga, no? Accessories naman ng pang PvP set. Ayan, PvP accuracy, basta may PvP option, no? Pwede mo nang i-upgrade yun. Tulad nitong necklace na to, pwede rin siyang i-upgrade. This one sa earring, PvP accuracy. Necklace naman, you can see PvP attack at the same time, magical crit resistance. So anti-magic itong necklace na to, no? So sa pagpili ng option sa accessories guys, situational yung pagpili ng option, no? So sa sitwasyon natin ngayon, napakadami ng DE. So pwede rin yung option na magical crit resistance or magical crit damage resistance sa necklace, no? For me, yun yung secondary option natin. Kung wala kang PvP options, pwede yung defensive type or magical crit resistance, no? Pero kung maraming players na gumagamit ng physical, pwede mong gawing secondary option dyan. Yung physical resistance or physical crit damage resistance, no guys? So guys, that's it guys. So palaging tandaan guys, yung pagpili ng option is situational lang din, no? Since marami ng dark elf, no? Maraming players na gumawa ng dark elf. So, tandaan guys, yung pagpili ng option, depende yan kung anong target mo. Kung mag-farm ka, common and boss, reduce, or yung kung pag-PvP ka, HP and PvP, no? So, that's it guys. Sana nakatulong tong video na to. So, kung may question kayo guys, or kung gusto nyong may ipa-analyze sa akin, just comment down below sa comment section. Don't forget to like and subscribe and hit that notification bell para maging updated kayo sa mga future videos natin and for more tips and tricks sa Rohan at sa iba pang Web3 games. So again, Nel here. Thank you for watching and see you on my next video.